Hebrews 1, 1 to 2. Long ago, in many ways and at many times, God's prophets spoke His message to our ancestors. But now, at last, God sent His Son to bring His message to us. Merong mensahe ang Panginoon na hindi kasing linaw na naging mensahe ng mga naunang nagsalita ng mga propeta. Jesus is the final, definitive messenger of God. Ang pagpapadala sa Panginoong Hesus ay pagdadagdag, paglilinaw sa mensahe ng Diyos sa tao. John 1:14, from Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. It means that before Jesus, not all of God's kindness and not all the truth of God has been revealed. Pero sa kanyang pagdating, naganap ang maganda at kumpletong pagpapakilala sa tao sa Diyos. The message of Jesus is about all the kindness and all the truth of God. Not only partial kindness, not only partial truth, but all the truth and all the kindness of God. The message of Jesus about the Father is the most accurate message about God ever heard by man. The image of the Father is best defined and shown by Jesus. Maraming pagpapakilala ang Diyos, maraming nagpakilala sa Diyos, maraming nagsalita tungkol sa Diyos. Meron ding mga bulaang propeta na hindi naman talaga ipinadala pero nagpapanggap. Meron naman na hindi kumpleto, hindi ganap ang kanilang pagkaunawa, kaya partial ang pagpapakilala. Pero sabi sa Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God. Ang lahat ng hindi nakikita, nalalaman tungkol sa Ama, ay nakita at nalaman sa pamamagitan ng anak. That's why Jesus is the way to the Father. No one else. He is the way. John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. In a manner of speaking, no one knows the Father except the way Jesus makes the Father known. Nobody beholds the true image of the Father aside from the revelation of the Father through His perfect image, the Son. Jesus also is the way to happiness with the Father. God wants you happy, and God wants you happy with Him. Pero ano ang itinuturo ng Panginoon kung paano magaganap yon? Jesus shows us the Father, but what kind of Father? What kind of Father God does Jesus tell of, show, and present? How to be happy with the Father. Paano nga ba talaga tayo liligaya sa piling ng Diyos Ama? Paano magiging kaligayahan na maging mananampalataya? Ama namin, salamat po dahil sa pagpapakilala nyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Turuan nyo kaming makilala kayo sa pamamagitan ng turo niya. Sa pamamagitan ng frames that He gives us, Lord, we can see you. Lenses that can amplify your beauty, your kindness, your goodness, and your truth. Teach us more about you through the teaching of your Son, Jesus. And teach us how to be happy with you through the way that Jesus tells us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Napakaraming Kristiyano, hindi talaga kilala ang Diyos. Kasi kung kani-kanino pinapadaan ang pagkilala sa Ama at hindi sa pamamagitan ni Jesus. Jesus had always given very, very clear images of the Father through His stories, His lessons, even His parables. Luke 15:11-12. Jesus also told them another story. Once a man had 2 sons. The younger son said to his father, give me my share of the property. So the father divided his property between his 2 sons. A very familiar story. Kung isang tinatawag nila, the story of the prodigal son. The story of this family of a father and 2 sons. So alam na natin yung kwento na yan. Napakapopular na kwento. Itong anak na nakababata, hiningi ang kanyang mana at hinati naman ng ama ang kanyang kanyamanan na ipamamana sa pagitan ng dalawa niyang anak. So this son only asked for what was legally his inheritance. The father did not problematize this act of the son. Lagi-lagi kasi,
Pag makakarinig tayo ng pangangaral tungkol sa kwentong ito, minamasama agad yung ginawa nung mas nakababatang anak. Pero hindi minasama sa kwento. Look at the text and study the text. Jesus was just telling them a story, and this younger son asked for his inheritance. Only theologians later would demonize this act. But the story itself and Jesus do not demonize the act. Luke 15:13-14 sa pagpapatuloy. Not long after that, the younger son packed up everything he owned and left for a foreign country, where he wasted all his money in wild living. He had spent everything when a bad famine spread through the whole land. Soon he had nothing to eat. So sa pagpapatuloy ng kwento, makita natin na itong younger son na nakakuha ng mana niya ay nagliwaliw, nagpunta kung saan-saan at nagpakasarap sa buhay. Pero nung maubos na niya ang kanyang lahat ng pera, bigla na siyang walang-wala. The famine spread throughout the land, no? At nagkaroon ng taggutom sa lugar na ito. Pero the famine is not presented by Jesus as a judgment or punishment to the younger son. It just happened. Yun ang nangyari sa kwento. It just occurred. Walang sinasabi si Jesus na dahil sa kanyang kasalanan, dahil sa kanyang pagkakamali, nagka-famine. Sinabi lang, nagkaroon ng famine. At dahil ubos ang kanyang pera, doble ang kanyang paghihirap. Wala na siyang pera, at kahit may pera siya, wala rin namang makakain sa lugar na yon kasi nagkaroon ng famine. Ano ang lesson nito on how to be happy with the Father? Itong kwentong ito, yung ama obviously represents God the Father in heaven. At yung dalawang anak niya lalaki represents two type of believers, two types of people, two types of what you might call today Christians, two types of God followers. Now, the younger son enjoyed a lot. At ito'y minamasama ng maraming preachers, pero hindi minasama sa presentation. Yung interpretation lang later ang nagpasama. But how do you enjoy the Father? According to the story and the actions of the Son, enjoy the Father's provisions. Hiningin niya yung mana niya, mana naman niya talaga, legally, kanya talaga yon, ibinigay sa kanya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit minasama ng maraming mangangaral later yung paghingi na yon. Jesus did not even condemn this man. That's why this story deserves a second serious reading. Only preachers and readers through history took offense at what he did. But he asked for his inheritance, he enjoyed it all, he became poor, and then incidentally, there was also famine in the land where he went. So, here, very importantly, know the Father as Jesus presents him and trust completely in His graciousness. Anong uri ng ama ang ipinakilala ni Jesus sa kwento? Isang amang napakamapagbigay. Hiningi nung anak yung mana, ibinigay. Isang ama na generous, na hindi tumanggi sa hinihingi ng kanyang anak, na yung kanyang anak ay gusto magliwali, hindi niya pinigil. Isang ama na napakaluwag, hindi mahigpit, hindi ka sinasakal, hindi ka tinitipid, at hindi ka laging pinapagalitan. So far, this is the kind of Father that Jesus presents. At nung mga original hearers ni Jesus ng panahon niya, siguro na-shock. Kasi ang pagkakakilala sa nila sa Diyos, ang pagpapakilala sa kanila ng relihiyon sa Diyos, ay Diyos na mahigpit. Diyos na laging galit, Diyos na masungit, at Diyos na laging nagpaparusa. Pero hindi ito ang mukha ng Diyos na iniharap ni Jesus sa mga tao. So, how do you enjoy God's presence in your life? How do you enjoy being God's child? Recognize that God is gracious, that God is a giver, and that God does not take it against you when you want to enjoy His blessing. Enjoy the Father's grace. At itong enjoyment, isa pang minamasama ng relihiyon, na parang masamang mag-enjoy, masamang masyahan sa buhay, masamang lumasap ng saya. Hindi ito ang nakikita natin sa kwento. The younger son just enjoyed the Father's grace. And in fact, if we're going to review our spirituality, enjoyment could be the missing element of true Jesus-based faith in the Father. Kung tama na ang representation ng mga old prophets
teachers, ng religious system sa Ama, bakit pa ipapadala si Jesus kung uulitin lang niya yung dating naituro at dating alam niya? Ipinadala siya para mas itama ang may kulang, para ituwid ang may liko, para liwanagan ang may kadiliman. Dahil kung kontento na ang Ama sa langit sa pagpapakilala sa kanya ng temple, ng priests, ng mga prophets, ba't pa ipapadala si Jesus? Para lang maging repetitious, para lang maging redundant? May talagang itinuturo si Jesus na gustong maidiin ng kalangitan. At ito ang tunay na pagkakilala sa Ama dahil nga ang higpit-higpit, laging galit at masungit ang Diyos ay pinakilala ng religion sa mga tao. Traditional religion teaches and promotes fear of God. Pero nakita niyo itong anak na ito, hindi siya takot. Hindi siya yung nangangayo papa sa takot, nanginginig sa takot, ayaw na magsalita, ayaw na kumibo. No. In fact, meron siyang lakas ng loob na lumapit para hingin patimanan niya. Ibig sabihin, ang trato sa kanya ng Ama gave him a clue, gave him the sign how he could behave. And in this manner, he behaved as a son who was sure that the Father was gracious, kind, and giving. Nagkataon lang na hindi niya hindi niya pinaganda ang paghahawak ng kanyang pera, naubos ito, at nataon pa na napunta siya sa isang lugar na nagkaroon ng taggutom. Luke 15:15-16. He went to work for a man in that country, and the man sent him out to take care of his pigs. He would have been glad to eat what the pigs were eating, but no one gave him a thing. So ganun kamiserable yung lugar na naiinggit na siya sa kinakain ng mga baboy. Ang kinakain ng mga baboy noon, mga root crops, mga gulay, mga dahon, hindi naman yung mga kaning baboy ngayon na alam natin. So pwede naman talaga kainin ng tao, except that medyo ang baba na ng kalagayan mo economically pag naghangad ka na sa pagkain ng baboy. Luke 15:17-19. Finally, he came to his senses and said, "My father's workers have plenty to eat, and here I am starving to death. I will go to my father and say to him, 'Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers.'" So natauhan siya dahil sabi niya, bakit nga ba ako nagtsatsaga dito? Gutom na gutom ako, samantalang sa bahay ng aking ama, pati mga katulong, masarap ang kinakain. No? So, uuwi ako, hihingi ako ng tawad, sasabihin kong nagkasala ako laban sa Diyos at laban sa inyo, at hindi na ako karapat-dapat na ituring na anak, ituring nyo na lang akong empleyado. Magtatrabaho na lang ako dito, alilang kanin, sweldo ko na lang pagkain ko, kesa doon sa pinagtatrabahuan ko, wala na ngang sweldo, wala pang makain. Still, it's a better deal. You can see here that Jesus, the storyteller, does not judge this young man. He does a self-appraisal. Siya ang nagsabing, nagkasala ako, hingi ako ng tawad, pero walang nagsabi sa kanyang, makasalanan ka, mali ang ginawa mo. Sa kanyang pagbubulay-bulay, sa kanyang pag-iisip, it dawned on him that it would have been better had he not done it that way. Na siya'y nagkasala, nagkulang siya sa mas tamang dapat gawin, at sabi niya, aaminin ko ang kasalanan ito, magpapakumbaba ako, pero mamamasukan na lang ako bilang katulong man lang para makakain. Luke 15:20, the younger son got up and started back to his father. But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son and hugged and kissed him. Mabait ang pagkakilala nitong bunsong anak sa kanyang tatay. Kilala niya enough. He knew his father enough to the point that he was confident that he would be taken in as a servant. That the father would not be vindictive, would not punish him, but would take him in as a servant as he volunteered. Pero higit pa ron pala ang dapat niyang makilala tungkol sa kanyang ama. Bagamat alam na niyang mabait, kaya hiningan niya ng kanyang mana, alam niyang mabait, kaya bumabalik siya bilang katulong na lamang, pero ang hindi niya inakala, sobrang mas mabait pa pala yung tatay niya kaysa sa pagkakakilala niya. Na hindi siya sinisi, hindi siya pinagalitan nung makita siya. Malayong malayo pa lang siya, nakita na siya, yung tatay pa ang sumalubong, niyakap siya,
at hinagkan siya kahit sa amoy baboy. Kahit hindi na siya presentable tulad ng kanyang pagkakaalis. So this young son knew that his father was good and kind, but he should have known much better. Mas mabait pa pala at mas mapagtanggap at mas maibigin higit sa kanyang pagkakakilala. Niyakap siya, hinagkan. Hindi na kailangan magsalita pa. Action speaks louder than words. So how do you become happy with the Father? Learn from this son. Go. Return to the Father when mistaken. Return to the Father. Go to the Father in times of need. Kahit hindi mo deserve. Kahit ikaw na nga yung may utang. Ikaw na nga yung nakagawa ng hindi kagandahan. Huwag kang magatubili, huwag kang mag-alinlangan na bumalik. Magbalik loob. Kuminsan yung mga nagkakaroon ng mga problema sa buhay, naliligaw ng landas, hindi makabalik-balik sa church kasi nahihiya sa mga kapwa members. Kasi nga, mas mahigpit pa yung mga kapwa members kaysa sa Diyos. Pero itong Diyos na ipinapakilala ni Jesus, welcome ka anytime gusto mong bumalik. No questions asked. Walang mga requirement. Niyayakap ka agad, sinasalubong ka pa, hinahagkan ka pa. So yun ang dapat nating alalahanin. Mabuting hindi tayo lumalayo, hindi tayo umaalis, pero kung sakali man na nagkaroon tayo ng ganung uri ng pagkakamali, bumalik ka, kung sabing nakakahiya naman bumalik. Bumalik ka kasi gustong-gusto ng Diyos na bumalik ka. Magbalik loob. Lumapit muli. No questions asked. This kind and loving Father will hug you and embrace you. Luke 15:21. The son said, Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Sabi, hindi na ako bagay na yakapin, hindi na ako bagay na hagkan. Nagkasala na ako, nagkamali na ako, winaldas ko na yung mga kayamanan na binigay mo sa akin. Hindi na ako karapat dapat sa ganitong klaseng treatment. So how do you become happy with the Father? Be humble. Admit your mistake. And seek forgiveness from the Father. To be happy, or to be happy again, you need to be forgiven. You need to be restored. Huwag na tayong bumalik na parang gusto lang natin maging katulong. Willing na willing yung Diyos na tanggapin tayo ulit bilang anak. Ganon siya kabait. Nakakalungkot, hindi kilala ng Israel yung ama na yon. Kasi ang ipinapakilala ng religious system sa kanila ay isang amang laging galit, laging kailangan ka mag-offering, laging kailangan ka na magbigay ng mga bayad sa iyong mga kasalanan, mga sin-offering, lagi ka dapat na nagko-confess, nag-aayuno, pinapahirapan mo yung sarili, pinaparusahan mo yung sarili. Yan ang nakalakhan nila na paniniwala. Kaya itinutuwid yon ni Jesus. Luke 15:22-24. But his father said to the servants, Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring for his finger and sandals for his feet. Get the best calf and prepare it so we can eat and celebrate. This son of mine was dead but has now come back to life. He was lost and has now been found. And they began to celebrate. Hindi pa pala best yung nadala niya mga damit na namanan niya. Nung bumalik siya, sugatan, psychologically, emotionally, gutom, nangangayayat, nung pa naibigay sa kanya yung best. So you see, kahit marami na tayo natanggap sa Panginoon, nagkamali pa tayo, the best is still to come. Hindi mo kayang ubusin ang kabaitan ng Diyos. Hindi mo kayang ubusin ang kanyang kagandahang loob. Kaya huwag tayong mag-aatubili. At pinakinggan ba ng Ama yung kanyang pagsusumamong, huwag niyo na akong tawaging anak, huwag niyo na akong bihisan, huwag niyo na akong yakapin. No, sabi niya, bigyan ng singsing. Meron agad symbol na tagapagmana na naman siya, may singsing na naman. Bigyan niyo ng sandals. Ibig sabihin, prinsipe siya ng bahay na yon. Kasi yung mga hindi member ng royal, ng household, wala naman silang sapin sa paa. So umuwi siya nakayapak.
Sabi, bigyan ng sandals yan. Sabi ganon, para na siyang namatay, pero ngayon nabuhay na muli. Nawala na siya sa atin, pero ngayon, natagpuan siyang muli. Sabi ganon, yung pinakakapataba-pataba natin na hayop, katayin, tayo ay mag-party. Let us celebrate. So the Father does not dramatize His Son's self-abasement and self-judgment. Hindi niya binili yung kwento na, wala po akong kwenta, nagkasala ako, patawarin niyo ako. Hindi niya binigyan niyo ng pansin. Hindi kailangang patawarin ng Ama kasi nung paman, pinatawad na. Hindi kailangan ng patawad kasi sa puso niya, hindi naman niya itinakwil. So, hindi niya kailangan tanggapin muli. Hindi niya itiniwalag sa kanyang pamilya, so hindi niya kailangang ibalik. Sabi niya, hindi ka nawala. Physically lang nawala ka dyan. In your mind nawala ka, but not in my heart. Not in my inventory. You've always been a part of this household. Kaya i-restore siya. No? The Father gets busy restoring His Son. Tayo, pag may nagkamali, member ng family mo, kaibigan mo, o member ng church, pagka nakita mo una, anong gagawin mo? Papagalitan mo. Judge mo. Sisisihin. The Father did not do that. And if the Father did not do that, what is your business doing that? Kung nagkasala, nagkulang man itong taong ito, yun ay sa kanyang Ama. At yung Ama hindi nanumbat, hindi nagtuos, hindi naningil. Tayo pa, na tumatanggap din ng kabutihan ng Diyos, tagatanggap din tayo ng kanyang mga ibinibigay. Sino tayo para manumbat? Paano tayo maghusga at magtuos at magparusa sa ating kapwa? Hindi kasi kilala ng mga tao ang Diyos. Kaya ang kilos natin, akala natin nakakatuwa sa Diyos na nagja-judge tayo, nanguhusga tayo, nagpaparusa tayo. Kasi ang akala natin, yun ang gusto ng Diyos. Maling-maling imahen ng Diyos na iniukit sa ating isip ng napakatagal na panahon ng ating religious miseducation. Kaya si Jesus, ina-educate niya yung mga tao about the real Jesus, about the real Father, about the real God, na ituwid ang maling pananaw tungkol sa Diyos. Mapagmahal siya, mabait at mabuti. At kung ikaw ay nagkamali, napahiya, nasira, nawasak, nadapa, sa Diyos ka dapat unang-unang bumalik kasi siya ang unang-unang tatanggap sa'yo ng walang patakaran. Hindi ka dapat magatubili. Hindi ka dapat mag-alinlangan. You should not hesitate to go back to God because as far as God is concerned, you never leave because you're always in God's heart. How much do we know God? Laging matakot ka sa Diyos, magagalit ang Diyos, paparusahan ka ng Diyos, yun ang nakaukit sa ating utak. At yun ang itinutuwid ni Jesus. How do you become happy with the Father? Accept. Receive the Father's gracious restoration. Nire-restore ka, binubuong muli, dinadamitan, dinidignify, tanggapin mo. Alam kong hindi natin yun deserve. But that is God's pleasure. That is God's happiness. So tanggapin mo. Be a gracious and a thankful recipient of the Father's goodness. Remember that the Father in this story represents God. The God that many so-called believers do not really know nor appreciate. So Jesus came to show us the way, to show us God, to show who God really is. Meanwhile, may kapatid, di ba? Alam nating may kapatid pa to, yung mas matandang kapatid. Na sa tingin ng iba, ay mas matinong kapatid. Luke 15:25-32. The older son had been out in the field. Uliran. Nagbubukid maghapon. Hindi naglakwatsa. Hindi gumastos, no? But when he came near the house, he heard the music and dancing. So he called one of the servants over and asked, "What's going on here?" The servant answered, "Your brother has come home safe and sound, and your father ordered us to kill the best calf." The older brother got so angry that he would not even go into the house. His father came out and begged him to go in. But he said to his father, "For years I have worked for you like a slave,
and have always obeyed you. But you have never even given me a little goat so that I could give a dinner for my friends. This other son of yours wasted your money on prostitutes, and now that he has come home, you ordered the best calf to be killed for a feast? Pag uwi ng kuya, kanya, bakit nakakagulo? Anong nangyayari sa bahay? Akala naman ng servant matutuwa yung kuya tulad ng pagkakatuwa ng tatay. Umuwi na po ang kapatid niyong bunso. Nagpakatay ng pinakamatabang hayop ang inyong ama, kaya meron tayong piyesta. Ayaw niyang pumasok, nagalit. At nung ang tatay ay lumabas, hinihimok siyang pumasok. Hindi ako papasok, ayoko. May taon-taon, ang haba-habang panahon, nandito ako, nagpapakapagod, nagbubukid, nagtatrabaho, naglilingkod ako sa inyo. Ni isang maliit na kambing, di nyo ako nabigyan para ipakatay ko at magpakakain ako ng mga kaibigan ko. Tapos itong walang kwenta nyong anak na ito, na inubos ang inyong pera, nilustay sa pagwawala. Umuwi ng ganyan, ipagpepiesta nyo. Nagalit. His father replied, "My son, you are always with me, and everything I have is yours. But we should be glad and celebrate. Your brother was dead, and he is now alive. He was lost, and has now been found." Ang bait-bait niya sa bahay, masama pala loob sa kanyang pagbabait-baitan. In a manner of speaking, straight na straight yung buhay niya, banal na banal, walang ginagawang mali, hindi nagpa-party. May kinikim-kim naman palang kulo sa loob. Kaya galit na galit siya sa kapatid na nag-enjoy kasi siya hindi nag-enjoy. So, galing-galing niya naman. Ako nagtatrabaho dito, yung naglustay na yan ay pagpa-party. Sabi ng tatay, problema mo yan. Bakit? Hindi ba lahat ng sakin ay sa'yo din? Kung yung kapatid mo na yun, binigay ko yung kanya, bakit humingi ka ba? Pasensya ka kung hindi ka nag-enjoy. Choice mo yan. Tapos ngayon, susumbat mo sa akin na hindi ka umalis sa pagtatrabaho sa bukid. So niya, kailangan natin magalak. Dahil ang anak mo, ang anak ko, ang kapatid mo, bumalik. Para nang naituring na patay, ayan, buhay na. Hindi ka ba dapat matuwa? So merong negation itong ating lesson. How not to be happy with the Father. How not to be happy with your religiosity. How not to be happy with your spirituality. How not to be happy that you're a Christian. Be like the older brother. Magpaka-straight ka sa buhay, tiisin mo lahat ang gusto mong gawin, magtipid ka na magtipid, parusahan mo ang sarili mo, tapos magreklamo ka na ginawa mo yun. Kaya ka hindi sasaya. Sacrifice needlessly. Sabi nung tatay, nandito ka lagi. Ba't hindi ka nagpiesta? Sino may sabi sa'yo huwag ka magpiesta? So ayaw mong, para hindi ka sumaya sa pagiging mananampalataya mo, tikisin mo lahat ang gusto mong gawin, huwag mong gawin na masarap, huwag kang mag-enjoy sa buhay. Pero huwag kang magreklamo. At huwag mainit ang ulo mo doon sa mga tao na nag-enjoy. Kasi hindi ka nag-enjoy, gusto mo huwag din mag-enjoy ang iba. Kaya mga sobrang mga relihiyoso, mahirap kasama, mga killjoy. Mapalakas ka lang ng tawa, iirapan ka. Pag nag-enjoy ka ng kumain, glutton ka na. Pagka nagsasaya ka na, parang masama ka na. Yung pala, inggit lang. Kasi siyempre gusto mo rin naman mag-enjoy sa buhay. Kaya sabi nung tatay, "You've always been with me, what's your problem? You saw that your other brother asked for his money and I gave it to him. Why didn't you ask?" How to not enjoy your spirituality? Do not know, do not appreciate, and do not enjoy the Father's loving kindness. Ituring mo ang Diyos na laging galit, nakakatakot, lagi nagpaparusa, para lagi ka matakot, para lagi ka mag-guilty. Do not get and have your own fun and happiness. Yun ang style ng pangalawang anak. Yun ang style ng maraming relihiyosong tao. Yung mga hindi masaya sa buhay, gusto nila walang nag-e-enjoy. Kaya kadalasan, kung meron tayong mga uncle, mga tiya na mga hindi masaya sa buhay nila, ang sungit-sungit sa mga pamangkin. Subukan mong sumaya yan. Yung auntie mo na masungit, subukan mo magkaroon niya ng papa. At nag-e-enjoy sa buhay, biglang luluwag yan. Kasi lang sikil, no? Repressed. Kaya masungit ang ugali niya. Hindi kasi siya masaya. So, pasayahin mo ang sarili mo para maging mapagpasaya ka rin ang iyong kapwa. You do not want to be happy with the Lord? Go ahead. Do not enjoy your privileges like the elder son.
Remember that the father in the story never raised an issue against the younger son. It was the older brother that raised the issue. At sa ating spiritual life, madalas ganyan. Hindi naman Diyos ang umuungkat ng ating mga pagkukulang, ng ating mga pagkakamali. Kapwa lang natin mananampalataya, kapatid lang natin sa Panginoon, ang ungkat ng ungkat dito. Ang buklat ng buklat at husga ng husga. Ang linaw ng kwento mas linaw pa ba ang any other illustration? And it came from Jesus Himself. So, the younger son had his cake and ate it too. Sinong naiinggit? Magalit. Pero sinasabi ng Lord, kayo din, pwede nyo naman gawin yan Bakit? Pinagalitan ko ba? No, hindi tayo kontento, kailangan pagalitan. Kaya kahit sa kwento, hindi pinagalitan ng ama yung anak, pag ipinreach na yung kwento, papagalitan ng preacher yung bunsong anak. Madadaig pa ang Diyos sa higpit. But let's stick to the story. The father never raised an issue. The father just quickly restored the son and gave him even the best robe that he never had before. This is the Father's grace. Do you know about the Father's grace? What do you know about God? What kind of God do we present to children? Kung nagpe-present tayo lagi, panakot natin ng Diyos, panakot din yung pastor. Pag may malikot na bata, ayan na si pastor. Yung panakot, ayan na ang Diyos, magagalit ang Diyos. Laging gusto nating dumali ang pagkontrol natin sa kapwa. Diyos ang ating isasangkalan at gagamitin. And in the process, we misrepresent our loving God. How to not be happy with the Father? Hold grudges. Naglilingkod ka? Magtuos ka. Pagka hindi ka nabigyan ng recognition, magalit ka. Isama mo ng loob. Para hindi ka masaya. Madali namang hindi sumaya Gawin mo yun. Hold grudges against the Father. Magtampo ka sa Diyos. Donate ako ng donate. Serve ako ng serve. Kanta ko ng kanta. Tapos may hinihiling lang ako. Hindi ko natanggap. Magtampo ka para hindi ka masaya. Hold grudges against people who enjoy themselves. Yung mga iba, pag nakakakita ng mga sa tingin nila makasalanan, sasabihin pa, darating ang araw nila sa impyerno. Tuwan-tuwa pa na pupunta iba sa impyerno. Kasi kami inggit. Kung talagang may pagmamahal ka sa kapwa, hindi mo ibigin na mangyari sa kanila. Kaya madaling suriin ang sarili kung tayo ba yung anak number 1 o anak number 2. Enjoy life. John 10:10, sabi ng Panginoong Jesus, I came that you might have life and have it abundantly. Huwag laging guilt trip. Huwag laging pagiltihin ang kapwa. Be thankful for the Father's lavish love. Ang luho talaga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi mo masukat, hindi mo maubos. Enjoy it. Because that's what God wants you to do. And do not sacrifice needlessly. The Lord does not seek sacrifices. Mabuti ang layunin sa atin ng Diyos na ipinakita sa kwento. So be happy. Strive to be happy. Work at your happiness. Ikarir nyo na sumaya, hindi kasalanang sumaya. At sa ating paghahanap ng kasiyahan at nagkamali ka, kinapos ka ng kabanalan, ma-realize mo yan, magbalik loob ka sa Diyos, magpa-restore ka. Huwag mo nang tagalan. Yung iba, huy, bakit hindi ka bumabalik sa church? Kasi inaayos ko muna yung buhay ko. Nakakahiya naman sa Diyos. Gusot-gusot ka, gulo-gulo, doon ka bumalik. Hindi kailangan ayusin mo muna bago ka bumalik. Diyos nga ang mag-aayos Diyos ang magre-restore. Pero dahil na-condition tayo to think na ang Diyos ay naglalagay ng mga patakaran para katanggapin, kaya handa mo muna yung sarili mo. No, as is where is, lumapit ka. Because God loves you. Yun ang dapat nating maintindihan. Loving ang Diyos. And as you enjoy God's love, let others enjoy the Father's lavishly gracious love. Huwag natin pagkaitan ng ating kapwa ng kabutihan ng Diyos. Huwag natin silang sikilin, pigilin. Hayaan natin silang makitungo sa Diyos. Kung may kulang sila, sa Diyos sila humanap ng kapwanan. At kung meron silang pagkakamali, Diyos ang bahala sa kanila, hindi tayo. Hindi tayo ang Diyos. We are just fellow seekers. We are fellow recipients of God's grace and goodness. Hindi ka tagabantay ng kabanalan ng iyong kapwa.
Kung babantayan mo man para mamahalin, para mo ibigin, para mo i-restore, hindi para mo husgahan at pagalitan at takutin. Tanggalin natin sa image, sa ating isip, yung Diyos na galit. Yung Diyos na lagi nagpaparusa. Hindi yun ang image na ibinibigay ni Jesus sa atin. Ama namin, turuan niyo po kami. Ituwid niyo po kung merong liko na pananaw kami tungkol sa inyo. Papagliwanagin niyo ang aming isip kung merong bahaging may kadiliman. Itama niyo kung meron kaming mali. Huwag kami lagi, Lord, mag-moralize, mag-judge, mag-police ng aming kapwa. Kundi maging tulad kami nitong ama sa kwento. Mabilis mag-restore. Mabilis magbigay ng blessing kahit doon sa nagkamali pa man. Kahit doon sa malaki ang naging pagkukulang. Turuan niyo kami, Lord, to relax, to rest, to be restful, then be at peace, knowing that you love us. At kung sa aming kalagitnaan, Panginoon, merong kailangan bumalik sa inyo, magbalik loob, nawa ngayon din, bumalik na. Huwag na magpatagal. Huwag nang bumwelo-buwelo pa o huwag nang magpa-condition-condition pa, kundi as is, where is. Trusting you, knowing that you love us, ay bumalik kami sa inyo agad-agad. At tatanggapin namin, Lord, ang inyong restoration. Ang pagbubuo muli sa mga nasira. Ang pagkukumpleto sa mga nabawasan. Ang pagpapaganda sa pumangit at pinapangit namin. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, kung anong kahulugan ng kwentong ito ni Jesus sa ating mga personal na buhay. Tayo ba yung anak number 1 na kailangan bumalik? Bumalik. Tayo ba yung anak number 2 na akala natin ang tama-tama natin pero baluktot pala ang ating isip? At hindi pala natin kilala ang Ama, kilalanin. Magbalik loob. Pareho lang silang dapat bumalik. Pero yung isang anak, bumalik lang yung katawan, hindi yung loob. Yung isang anak na hindi umalis, malayo pala ang loob, siya ang kailangan talagang bumalik. So alin tayo sa dalawang anak na ito? At isipin natin, mga kapatid, kung paano natin ibabahagi ang pag-ibig ng Ama sa mga kaibigan natin, kapamilya, sa mga kapatid sa church. Isang pag-ibig ng Ama na mapagpatawad, mapagbigay, a kind of love that restores, that redignifies, and re-elevates the status of the beloved. In silence, ponder the meaning of this story in your own life. Maraming ayaw ang tao, maraming inaayawan. Pero bakit madalas, kung ano pa ang ayaw, ay siya pang dumarating at nangyayari? Ang pag-aaral natin ngayon, how to avoid what you do not want in life. At agad-agad, sasabihin natin, how can you avoid what you do not want in life? Do not think it. Do not think of it. Do not think about it. What you think of, imagine, and focus on can happen, will most likely happen. What you think of usually happens. Yung iniisip mo lagi, ginuguni-guni, iniisip-isip, iniima-imagine, sinasabi, ginagawang topic, madalas yun ang natutupad sa ating buhay. At maraming biblical principles that explain that. Pati science may explanation dyan. Proverbs 4:23, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Mag-ingat-ingat daw sa pag-iisip kasi ang ating buhay ay binubuo, ginagawa, inuukit, hinuhugis, nilililok ng ating iniisip, ng ating isip, ng ating pag-iisip. Proverbs 23:7,
For as he thinks within himself, so he is. Kung paano mag-isip ang tao, kung anong niloloob, siya yun. O nagiging siya yun. Kaya, bantayan kung anong niloloob, kung anong iniisip. Kasi kung hindi ka pa ganyan, magiging ganyan ka, kaiisip mo sa ganyan. Words, thoughts without words, deeds, actions, and movements without words are also prayers. And as we know, prayers get answered. Sabi ni Jesus, ask, seek, knock. And this is nothing else but prayer. Sabi ni Jesus, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. But asking, seeking, knocking is also thinking. Pag iniisip mo, whether you know it or not, whether sinasadya mo or not, pag iniisip mo, hinihingi mo. At pag hinihingi mo, ibinibigay. Kaya yung walang iniisip kundi kahirapan, naghihirap. Yung walang iniisip kundi yung sakit, nagkakasakit lalo. Yung walang iniisip kundi mga negative things, nagkakanda-negative ang buhay nila. Deuteronomy 30:19, This day I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now, choose life, so that you and your children may live. Malinaw ang sinasabi ng Diyos. Binibigyan ko kayo ng choice, kamatayan o buhay, pagpapala o mga sumpa. Pumili kayo, pero nawa ang piliin nyo ay buhay para sa inyong mga sarili at para sa inyong mga anak. Ang tanong, how to choose? How do we joy? How do we choose? How do we make choices? Choose by and with words, thoughts without words, deeds, actions, and movements without words. In other words, choose by prayer. Kasi lahat yan, yung salita, iniisip, ginagawa, kilos, lahat yan prayer. Akala ng iba yung prayer, yun lamang nag-e-end with this, I pray in Jesus' name, o amen, o ganun. Yung formal prayer. Lahat ng ginagawa natin, iniisip natin, tumatawid sa ating isip, prayer yan. At sinabi nga nung genie, your wish is my command. So ang wish mo kalungkutan? O sige, papalungkutin kita. Pero sasabihin naman na iba, bakit ko naman i-wish ang kalungkutan? Siyempre hindi. Pero laging kalungkutan ang iniisip mo. Laging kalungkutan ang ini-imagine mo. Laging nagmumukmuk ka sa kalungkutan. Ang pinapakinggan mo malungkot, ang pinapanood mo malungkot. Prayer mo yun. Lulungkot ka. Because the heavens answer prayer. Maging watchful lang tayo na marami tayong prayer na ginagawa. Akala natin hindi tayo prayerful. May nagsasabi, alam nyo, hindi ako prayerful. Talaga? Pero lagi kang chismis. Lagi mo pinag-uusapan ng nawa ay lumungkot ang kapwa mo, nawa ay mabisto yung mga may mga mali, nawa ay magumulo ang buhay nila. Pero tatalbog sa kanila yun at didikit sa'yo. So ang iniisip mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. So actually, nagpe-pray ka. Akala mo lang hindi. Yung iba naman, pray ng salita, akala nila nagpe-pray na sila, pero hindi pa rin pala. Kasi nagpe-pray lang sila ng salita na yon while they are praying. But before and after their formal prayer time, yung lahat ng tumatawid sa kanilang isip, ini-imagine nila, pinag-uusapan nila, yun din ang prayer nila. So alin ang mas marami doon? Yung formal prayer or yung actual, real prayer without words and with some words with action? Sa quantum physics, may tinatawag na observation. And this means measuring, expecting, and predicting will collapse matter into a definite state. The observer's intention freezes something into a definite state and selects a particular outcome from all possibilities. Still, sa quantum physics, makakita tayo ng principles that are parallel with prayer. Halimbawa, yung tinatawag na quantum tunneling. A phenomenon when a particle, by repeatedly trying, is able to penetrate a barrier that it should not be able to go through. So ito yung tinatawag na sa prayer life natin na earnest prayer, pray without ceasing.
yung talagang napaka-taimtim na dasal, may kasama pa mga fasting, at may mga kasama pang nagpe-pray with you, yan ang equivalent sa quantum physics ng quantum tunneling. Na sa kauulit, yung imposible at mahirap gawin, nagagawa. At may tinatawag pa sa quantum physics na observer's effect. The observer's intention to select an outcome depends on the intensity and quality of the observation and or the quantity of observers expecting the same outcome. So sa prayer, pagka sobrang taimtim ang pagdarasal, yung kataimtiman nun ay nagiging isang kapangyarihan para matupad yung hinihingi. Sabi nga ni Jesus, your faith has healed you. If you have faith, as small as a mustard seed, order this mountain to lift itself up into the sea, and it will. Paano kung malaki pa yung faith kaysa sa mustard seed? Tapos yung pagka marami nagpe-pray, nagsasama-samang nagpe-pray, nagkakaroon din yan ng power. Basta may unity, yung walang kokontra. At basta taimtim, pag mas marami nagpe-pray, mas nagkakaroon ng kapangyarihan yung prayer na yon. At sa quantum physics, equivalent yung observer's effect. At sa quantum physics, may tinatawag pa ring superposition. Nothing exists until it is observed. All possibilities and states are happening at the same time until it is observed. So yun yung sinasabing, all things are possible for those who believe. Lahat ay posible, lahat ay pwede pang maganap. Yung may sakit ay pwedeng gumaling. Yung mga hindi pumapasa ay pwedeng pumasa. Yung hindi makalakad sa tubig ay nakakalakad. Yung mga kulang na pagkain ay napaparami, nabubusog yung mga gutom. Kasi lahat ay posible. At yan yung tinatawag na superposition. Wala pang final. Wala pang final. Kahit sa Ecclesiastes sinasabi, no one can tell the future. Sinasabi ni Jesus, no one knows the time, not even the Son, not even the angels. Kasi lahat, anything, everything can happen. And superposition in quantum physics details that. It's very, very parallel with the concept of prayer. At sa neuroscience naman, imagination and action are integrated and engage the same pathways in the brain. Practicing one influences the other. What you always think of will change the brain's function, circuitry, and physical makeup, which then affects the body and its functions. Well, if that's a mouthful, may quantum physics pa daw tayo, meron pa daw tayo neuroscience, pero ipinapakita lang natin how science could be God's prophet. That science explains the very wonderful things that the Bible has been saying all along. Na ang prayer works, mataimtim na panalangin can change things. One person, sa pamamagitan ng talagang taimtim na pananalangin, ay pwedeng makapagpabago ng mga pangyayari at mga bagay, at lalong-lalo naman kung marami pa siyang kasamang nagpe-pray. Now, how to avoid what you do not want in life? As we have said, do not think it, and now we say, do not plant it. What you plant is what you harvest. Ayaw mong umani ng talong, huwag kang magtanim ng talong. Ayaw mong umani ng kaaway, huwag kang magtanim ng away. Ayaw mong umani ng gutom, huwag kang magtanim ng nakakagutom. Ayaw mong umani ng gulo, huwag kang magtanim ng gulo. Pag iniisip mo, prayer yon, mangyayari. So kung gusto mong iwasan isang bagay, huwag mong isipin yon. At huwag mo ring itanim ang ayaw mong anihin. Proverbs 22:8, whoever sows injustice reaps calamity. Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung anong tanim, aanihin. So ayaw mo pala na mag-away kayo ng mga pinsan mo, huwag kang magtanim sa utak mo na mga away ka o makikipag-away ka. Ayaw mo pala na maghirap, huwag kang magtanim sa utak mo ng mga pagpapalusot, pandadaya, panggugulo, dahil hirap ang pupuntahan yan. Proverbs 1:31, they will eat the fruit of their ways and be filled with the fruit of their schemes. Gusto mo ng tahimik na buhay, huwag kang magsimula ng chismis. Gusto mo ng tahimik na buhay, huwag kang maintriga. Kasi kung ang tanim mo ay chismis, tanim mo ay intriga, yung gulo na yon ang aanihin mo sa iyong buhay.
Ayaw mong umani na magkahiwalay kayong mag-asawa, huwag kang magtanim ng adultery. Huwag kang magtanim ng pride. Huwag kang magtanim ng competition with your own spouse. Huwag kang magtanim ng pagsisinungaling. Huwag kang magtanim ng manloloko. Kasi ang tanim, aanihin. Hosea 8:7, they sow the wind and reap the whirlwind. Pagka nga negative pa ang itinanim mo, mas malaki pa yung ani. Siyempre, mas malaki lagi ang ani. Nagtanim ka na isang butil, mamumungay ng maraming bunga na maraming butil. Nagtanim ka na isang masama, maraming sama ang magiging dulot nun. Kasi merong such a thing in the universe as cause and effect. Internal thought, external action, start an automatic chain of events that lead to preset conclusions. Umaandar ang universe in perfect harmony, in perfect balance, at sinusunod ng universe ang laws of nature na Diyos mismo ang nagbigay. Merong hindi pwedeng baguhin na laws of nature. At isa dyan, pag may sinimulan kang isang bagay, hindi titigil yan hanggang hindi lumalabas yung bunga. It will go full circle. What goes around comes around. So, pag may inihagis ka na boomerang, babalik sa iyo ang boomerang. Pag dumura ka sa langit, patatalsikan ng laway mo ang iyong sariling mukha. Merong effect ang bawat cause. May bunga ang bawat tanim. Sa quantum physics, may tinatawag na wave function collapse. The outcome of an event can be manipulated by extracting data pertaining to that event. What you predict, expect, measure, will increase the probability of it happening. For something to happen or to exist is dependent on the observer and what is being measured, expected, and predicted. Kaya laging sinasabi mo, ay mamalasin tayo, ay malamang talagang malasin ka, ay masisiraan tayo ng sasakyan, malamang talaga mangyari yan, ay hindi tayo magtatagumpay, ay mabibigo tayo, ay mag-aaway-away tayo. Ganun nga ang mangyayari. Kasi yun ang iyong minemeasure, ine-expect at pine-predict. Quantum physics explains that. At meron pa na tinatawag na many worlds interpretation. Each possible outcome should exist. But reality will split up into all possibilities, but we can only interact with one. Each splitting will have its own timeline and chain of events. So maraming possibilities pero isa lang ang magaganap o lahat nagaganap pero isa lang ang pwede mong ma-engage. Isa lang ang pwede mong mailagay sa iyong kamay, mailagay sa iyong buhay at sa iyong mundo. How do you avoid what you do not want in life? Do not wish it for others. Yung ayaw mong dumating sa buhay mo, huwag mong asamin, iplano na mangyari sa iyong kapwa. Kasi mangyayari yun sa iyo. E may reverse din yan. What you like for yourself, wish for others. Kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo, yun din ang hilingin mo mangyari sa kapwa. Kasi yung gusto mong mangyari sa iyong kapwa, mangyayari sa iyo. At yung gusto mong mangyari sa iyo, pwede rin yung mangyari sa kapwa mo. Pero yung ayaw mo mangyari sa iyo, huwag mong i-wish na mangyari sa iba. 2 Corinthians 20:14, at the present time, your plenty will supply what they need, so that in turn, their plenty will supply what you need. When this is applied to what we're talking about, simple lang ang sinasabi. Kung ang kariwasaan mo ngayon ay makakatulong sa karukhaan ng iba, darating din ang panahon na ang kariwasaan nila ang tutulong sa iyong karukhaan. Kung paano ka tumutulong sa iba ngayon, ganun din sila tutulong sa iyo sa ibang araw. Kung ano ang gusto mong mangyari sa iba, kung ano ang ginagawa mo sa iba, siyang mangyayari sa iyo. Galatians 6:2, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. When you carry each other's burdens, each other will also carry your burden. But when you become a burden to others, especially pag sinasadya mo, maliciously, magkakaroon din ng ibang burden sa iyong buhay. Kasi babalik at babalik sa iyo kung ano ang pinawawalan mo sa langit, sa iyo rin babalik tulad ng isang boomerang.
Romans 12:20-21. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Kasi yun din ang mangyayari sa'yo. Matthew 7:12. So, in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. Ang tunay daw na katas, ang tunay na gata at latik ng lahat ng law and prophets at mga teachings nila, ganito yon. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Kasi ang ginagawa mo sa iba, yun ang babalik sa iyo. Sa classical physics, may tinatawag na third law of motion. Every action is an equal, opposite reaction. Parang gravity. Kung 10 kilos ang weight mo, kung gano'n kakagaan, yun ang itutungtong mo sa lupa. Ang itutulak ng lupa paakyat, 10 kilos din. Kaya hindi ka tumatalbog at hindi ka lumulubog. Kasi yung weight mo na ibinibigay sa earth, yun din ang weight na ibinibigay niya pabalik para mag-balance. So, kung ano ang ginagawa mo, yung katumbas nun sa kabila, sa other side of the number line, ang ibibigay sa'yo. Kaya merong number line may positive side, may negative side. Pag may negative 3, merong positive 3. Pag mayroong positive 7, may negative 7. Laging may katumbas ang lahat. Langit man ay may katapat na lupa. Lupa ay may katapat na langit. Lahat may katumbas. At yan ang sinasabi ng classical physics at sinasabi din naman ng Bible. Kung anong binibigay mo, siya mong tatanggapin. Ganon-ganon ang sukat. Kasi laging balance ang nature. Sa accounting ng nature, debit, credit, zero balance. Ganon. Kaya kung gusto mo na positive ang dumating sa buhay mo, positive ang ibigay mo sa kapwa. Kung gusto mong tumanggap ng isang basket, magbigay ka ng isang basket. Kasi laging merong third law of motion. Sa quantum physics naman, sinasabing every particle has its equivalent and opposite or antiparticle. An antiparticle will have the same exact property, but only opposite in charge. Isa pa rin ang sinasabi, laging may katumbas, laging may balance. Creation runs in perfect balance. Do not invite, welcome, host thoughts that you do not like for yourself, even if intended for others. Kung ayaw mo magkasakit, huwag mong i-wish na magkasakit ang kapwa. Kung ayaw mong mapahamak, huwag mong gustuhin mapahamak ang kapwa. Pag may iniisip ka at ginugustong mapahamak, napapahamak ka rin. Meanwhile, pag mayroon kang binabless, nabe-bless ka rin. You give what you give away, and you lose what you selfishly keep. Genesis 4:7, if you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. So laging may nagtetempt sa atin. Merong dark side na gustong manaig. Pag pinanaig mo yon, ikaw ang magdurusa. Kaya kailangan, anumang negative, tapatan agad ng positive. Anumang dilim, tapatan agad ng liwanag. Anumang pag-iisip na nega, tapatan agad ng positive. Anumang pessimism, tapatan agad ng optimism. Kasi laging may balance, laging may katapat. Huwag tayong mag-wallow on the negative side. Psalm 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Kailangan may pure heart. Kasi kung anong lumalabas sa heart mo, yun ang babalik. Kung impurities ang lumalabas sa heart mo, impurities ang babalik. Bad thoughts ang lumalabas sa iyong isip, bad thoughts ang babalik sa iyo. Matthew 9:4, Jesus said, why do you entertain evil thoughts in your hearts? Huwag. Huwag mag-isip ng masama sa kapwa kasi yun ang mangyayari sa iyo. Kaya yung mga bata pa, nung araw, uso yung sinasabi, talbog sa akin, dikit sa iyo. Pag may sinabi kang masama, may minura ka, meron kang ginawa ng hindi mabuti, sasabihin ng bata, talbog sa akin, dikit sa iyo. And there is truth in that folk idea. Truthful in terms of science, truthful in terms of scripture.
At sa biology, may tinatawag na feedback loops. A feedback loop is a biological occurrence wherein the output of a system amplifies the system. Positive feedback ang tawag doon. Or inhibits the system, negative feedback. Positive feedback amplifies change, while negative feedback reduces change. So dapat maganda yung positive feedback ang ginagawa natin. Ano example ng positive feedback? Yung fruit ripening. Once a fruit is ripe, it releases a chemical into the air. This will be picked up by the other next closest fruit, which will also ripen, and the process continues until all the fruits in the tree are ripe. Kaya pag mayroong isang nabulok na kamatis sa basket, nabubulok agad lahat. Pag may nabulok na isang apple, nabubulok agad lahat. Yan ang positive feedback. So, gawin mong positive, hindi negative. Ano ang negative feedback? If the numbers of prey, yung mga hinuhulit kinakain ng mga hayop, if the numbers of prey decrease, then some predators will starve and their numbers will decrease. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang, nagre-react at interact tayo with one another para tayo mga bola sa billiard table na nagbabangga-banggaan. Ang bangga mo ay nakaka-apekto sa direksyon ng buhay ng iba at ang bangga nila ay nakaka-apekto sa iyo. So, apektuhan mo ang iba in a positive way. Mag-isip ka para sa kanila ng positive para puro positive din ang bumalik sa iyo. Matthew 7:12. So, whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Ang unchangeable law in nature and written in Scripture is this: what you give to others is what you will get. How you think about them is how the universe will think about you. So, paano mo iiwasan ang mga bagay na ayaw mo? Huwag mo yun i-wish para sa iba, huwag mong ibigay sa iba. Luke 6:27. But to you who are listening, I say, love your enemies and do good to those who hate you. Bakit? When you do good to those who hate you, good will come to you, either from them or from others, or from the universe. But when you do good, good will return to you. When you do bad, you know the rest. The bad will return to you. So you are the author of your destiny. Ikaw ang gumagawa ng swerte o malas mo sa buhay. Ikaw ang gumagawa ng nega o posse. Kasi yung iniisip mo, yun ang prayer mo, yun ang natutupad at bumabalik sa iyo. Kaya sabi sa Luke 6:38, give, and it will be given to you. For with the measure you use, it will be measured to you. Kung anong ibinibigay mo, yun ang tatanggapin mo. Kung ano ang panukat mo, yun ang gagawing panukat sa iyo. So bakit ka magsusukat ng kulang para sa iba? E di kulang din ang balik sa iyo. At bakit ka magbibigay ng lason? E di lason ang babalik sa iyo. Philippians 4:8, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable. If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. In other words, pray about such things and you attract them into your life. You don't want it in your life? Okay. Do not think it. Do not say it. Do not do it. Do not plant it. And do not wish it for others. Nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Whether we like it or not, whether we know it or not, whether we appreciate it or not, merong power ang ating thought. May power ang ating word. May power ang ating spoken word. At yung power na yon, kung paano natin ibinibigay sa iba, kung paano natin pinapawalan, ganun-ganon bumabalik sa ating buhay. So sabi, pag-ingatan mo ang iyong thoughts because your thoughts become you. Negative ang thoughts mo, negative ka. Negative ang iniisip mo para sa kapwa, negative ang babalik sa iyo. Kasi kung anong iniisip mo, yun ang magiging buhay mo. Kasi ang iniisip mo ay prayer at ang prayer ay sinasagot. Pagbulay-bulayan, hanapan natin ang mga practical application ng mga katotohanan na ito. Maging maingat tayo sa pag-iisip. Maging maingat tayo sa pagsasalita.